Yuki laban kay Rimuru, Maribel laban kay Yuki, at Chaos Dragon laban kay Milim ang makikita natin sa chapter na to kung kaya't simulan na natin ang chapter 129. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Napatanong ang mga empleyado ni Yuki kung bakit daw sila naglalaban ni Rimuru maganda naman daw ang kanilang samahan, at nasabi ng lalaki na sila ay ginamit ni Yuki upang madala nila si Rimuru sa loob ng ruins. Wika naman ni Kagali na si Rimuru daw ang may gusto na pasukin ng ruins na ito, at mukhang ginamit daw ni Maribel ang pagkakataong ito para patayin ng Demon Lord. Hindi raw niya lubos maisip na sila ay pagtataksilan ni Yuki at tiyak daw na may dahilan kung bakit niya ito nagagawa, dahil kahit ano pa man daw ang mangyari ay si Yuki pa rin daw ang kanilang pinag-uusapan. Dito ay nakumbinsi ang mga archaeologist sa sinabi ni Kagali dahil tiyak daw na may rason ito, ngunit hindi pa masabi sa kanila ngayon, at maaari daw na ang pakikipaglaban sa Demon Lord ay parte ng plano ni Yuki. Habang nakikipaglaban ay naisip ni Rimuru na mukhang mahal daw si Yuki ng mga taong nakapaligid sa kanya kung kaya't kailangan niya daw matanggal ang spell ni Maribel. Anti-skill isang skill na kayang mapawalang bisa ang magic at skill ng isang nilalang, at dahil dumidepende raw si Rimuru sa kanyang magic ay tiyak na wasak ang kanyang bahay tae sa oras na tamaan lamang siya ng kahit isang suntok ni Yuki. Ibig sabihin lamang nito na kayang i-cancel lahat ni Yuki ang kanyang attack na may skill at wasakin din ang kanyang depensa na may skill kung kaya't hindi naman daw patas ang laban na to para sa kanya. Subalit napansin ni Rimuru na iniiwasan ni Yuki ang mga pag-atake niya gamit ang kanyang sandata, kung kaya't ang ibig sabihin lamang daw nito ay gumagana kay Yuki ang mga atake na gamit ang sandata. Ngayon daw ay gagamitin na ni Rimuru ang bagong style niya sa paggamit ng sandata, at report ni Raphael na pwedeng makansela ni Yuki partially ang gagawin ni Rimuru, kung kaya't ang performance daw nito ay hindi kasing epektibo ng original. Nakaiwas si Rimuru sa atake ni Yuki at sa kanyang pagganti ay nakaiwas din dito si Yuki, at nasabi ni Rimuru kay Raphael na okay lamang daw dahil iniiwasan niya ding mapatay si Yuki. Habang nagpapalitan daw sila ng mga pag-atake ay may napansin si Rimuru kay Yuki, at dito ay nagawa ni Yuki na makarating sa likuran ng ating bida, at nasabing nagpapabaya daw ito sa kanyang galaw, at sa kanyang pag-atake ay tumama ito sa bida pero nanlaki ang kanyang mga mata sa mga sumunod na eksena. Gamit ang absolute defense ni Rimuru ay nagawa niyang sanggayin ang espada ni Yuki dahil hindi raw kaya nitong mapenetrate ang kanyang depensa kung ikukumpara sa suntok at sipa ng kalaban, kung kaya't si Rimuru ay ginamit ang pagkakataong ito upang gamitin ang kanyang skill na Storm Break na tila ba isang kidlat na galing sa ulap. Nagsuka ng dugo si Yuki at wika ni Rimuru na nagmula daw ang teknik na ito mula sa Storm Magic na galing sa skill ni Veldora. Tumama sa pader si Yuki at muling sinabi ni Rimuru na inspiration niya daw ang skill na Melt Slash ni Hinata sa pagbuo ng skill na ito. Sobrang cool daw talaga kapag pinagsama ang magic at martial arts dahil lumalakas ang kanyang pag-atake, at dahil gawa pa din sa magic ang kanyang pag-atake na ito ay makokontra ito ng anti-skill ni Yuki na siyang mag-iiwas sa kanyang kamatayan. Gamit ang Analyze and Assess ay nakita ni Rimuru na fully infected si Yuki ng skill ni Maribel, at dahil sa anti-skill ni Yuki ay hindi niya magawang tanggalin ito kung kahit susugatan niya daw ang katawan ni Yuki to the point na malapit na itong mamatay at mawala ng malay. Sa oras daw na mawala ng malay si Yuki ay susunod niyang ililigpit si Maribel upang makansila ang skill na ito, pero biglang sumingit si Kagali at nakiusap na wag daw patayin si Yuki. Nasa ilalim daw ng kontrol ni Maribel si Yuki, wika ng bida, pero sagot ni Kagali na siya raw ay naniniwala na hindi kayang maagaw ng isang batang babae ang will ni Yuki, at dito ay sumang-ayon naman ang ibang archaeologist sa sinabi ni Kagali. Sumang-ayon din dito ang babaeng archaeologist sapagkat hindi raw pinapakita ni Yuki ang kanyang kahinaan, at kinausap ni Kagali si Yuki na wag daw itong hayaan na kontrolin ang kanyang will ng iba sapagkat hindi raw yun ang klase ng tao na kanyang pinagsisilbihan. Sa isip ni Rimuru na siya raw ay nagmumukhang kalaban sa eksenang ito kahit na nga ba hindi naman niya intensyong patayin si Yuki, at pwede raw bang tumabi muna sila Kagali dahil delikado daw kung nasaan sila ngayon. Biglang nagsalita si Yuki at sinabing hindi raw siya pwedeng magmukhang tanga sa paningin ng kanyang mga kasama, at nagpasalamat siya dito dahil kung hindi raw sa kanyang mga kaibigan ay hindi niya maibabalik ang kanyang katinoan. Naiiyak naman sa tuwa ang isang babae habang sila Gobta ay patuloy pa din sa pakikipaglaban sa Paladin. Hindi naman daw siguro siya niloloko ni Yuki sa mga pagkilos na kanyang ginawa, at report ni Raphael na ang skill na kumokontrol kay Yuki ay nakansilan na, kung kaya't napasabi si Rimuru na ano raw klaseng happy ending ang nangyayari ngayon. Humingi naman ng tawad si Yuki dahil nag-cause daw siya ng trouble sa bida, at magpe-pretend na lamang daw si Rimuru na hindi siya sang-ayon na patayin si Yuki. Bigla niyang hinayawan si Gobta na tapusin na raw nito ang kanyang laban, pero wika ni Gobta na kailangan daw ni Rimurong marinig ang sinasabi ng Paladin. Ang lalaki daw na to ay parte ng Battle Sage until napapalitan siya ni
Glenda at sinabi nito na sino daw ba si Rimuru upang patayin si Glenda kung kaya't tatalunin niya daw ito upang magkaroon ng kapayapaan ng dalaga. Wala raw sa katinoan ng lalaki, wika ni Gobta, kung kaya't si Rimuru ay tinanggal ang pagkakakontrol dito at pinaliwanag na si Glenda ay nananatili pa ring buhay. Dapat raw ay sinabi ni Gobta ang tungkol kay Glenda, pero sagot ni Gobta na sa simula pa lamang daw ng kanilang laban ay sinasabi niya na ito pero hindi siya nakikinig. Napapaisip si Rimuru kung ano na ang nangyari kay Milim, pero mas kailangan niya daw unahin si Maribel at tinuturo naman ni Gobta kung saan tumungo ang batang babae. Sinabi ni Yuki na siya na raw ang hahabol kay Maribel, pero sagot ni Rimuru na malubha raw ang sugat nito, pero bigla siyang nagulat dahil biglang gumaling ang sugat ni Yuki. Kaya daw gumamit ang healing magic ni Kagali, pero akala daw ni Rimuru na hindi gumagana ang magic kay Yuki, pero sagot naman ito na kaya niya raw i-activate at hindi paganahin ang kanyang skill na ito. Kaya daw bang talunin ni Yuki si Maribel, tanong ng bida, at sagot naman ito na as long na hindi siya magpapabaya ay magagawa niya itong talunin, at ang ibig sabihin niya daw ay nagawa siyang makontrol ni Maribel sapagkat nakapatay daw ang kanyang anti-skill, at dahil hindi siya makakapayag na ginawa sa kanya ito ay kailangan daw na siya ang lumaban dito. Nakiusap naman si Kagali na hayaan na daw sila ni Rimuru sa paghabol kay Maribel dahil sa palagay daw nila ay plano nito na wasakin ang buong ruins sapagkat base sa kanyang karanasan ay kaparehas ng ruins na ito ang mekanism sa ibang ruins. Na-report na daw ni Kagali ang lahat kay Yuki kasama ang nakita nila sa pinakailalim, at natandaan daw ni Yuki na nasabi niya kay Maribel ang tungkol sa device na wawasak sa ruins. Kaya naman nakiusap muli si Yuki na hayaan sila ng bida, pero sagot nito na hindi naman daw fighter type si Kagali, ngunit sagot nito na hindi raw yun magiging problema at alam niya rin daw kung paano patitigilin ang mekanism na ito. Pumayag na si Rimuru na sila Yuki na ang bahala kay Maribel, habang sinabi naman niya kay Shion at Gobta na sila na ang bahalang magbantay sa mga archaeologists at pupunta naman siya kung nasaan ngayon si Milim. Wika ni Shion na hayaan daw siyang sumama sa ating bida, pero sagot ni Rimuru na hindi pwede sapagkat malubha daw ang natamo nitong pinsala kung kahit bantayan na lamang daw nito ang kanilang grupo. Pinakita naman si Maribel kung saan naisip nito na hindi siya pwedeng mabigo, at naalala ang sinabi ni Yuki tungkol sa isang magical control reactor na makikita sa daan kung saan siya patungo. Wika ni Yuki na sinabi daw ng kanyang bataan na maayos pa ang device na ito na matatagpuan ito sa pinakailalim na parte ng ruins, at kung lalagyan niya ng magic ang device na ito ay magkakaroon ng malaking pagsabog upang wasakin ang buong ruins. Ngayon daw na busy si Rimuru sa pakikipaglaban kay Yuki ay madadamay ito sa pagsabog, at sa oras na malagyan niya ng magic ang device ay aatras na siya papalayo at kailangan niyang ipagpatuloy ito kahit na nga ba alam niya na pwede siyang madamay sa pagsabog. Subalit nagulat si Maribel sa kanyang nakita sapagkat wala namang laman ang pinakailalim ng ruins, kung kaya't napatanong ito kung ano daw ba ang nangyayari. Subalit isang boses ang tumawag at sinabing walang magic reactor ang matatagpuan sa ruins na to. Wala rin daw matatagpuan na magical reactor sa ruins of Soma, habang si Maribel ay nagulat nang makita niya si Yuki sapagkat ang pagkakaalam niya daw ay busy pa ito sa pakikipaglaban kay Rimuru. Sagot ni Yuki na binigay niya daw ang lahat ng kanyang makakaya laban kay Rimuru pero hindi pa rin siya nanalo, at kung kaya lamang daw niyang manalo ay lalamugin niya daw ang bida, at sagot naman ni Kagali na medyo natatakot siyang panoorin si Yuki kanina at inakala na pinagtaksilan na talaga sila nito. Natawa naman si Yuki at nasabing mas kapani-paniwala daw kung hindi niya sasabihin kay Kagali ang kanyang plano sapagkat lagi daw siyang naniniwala na maiintindihan agad ni Kagali ang kanyang intensyon. Ngayon daw ay mas naiintindihan na ni Kagali kung paano talaga mag-isip si Yuki at hindi na raw siya magrereklamo sa ginawa nito dahil maganda naman daw ang naging resulta. Hindi naman makapaniwala si Maribel sa kanyang naririnig at tinanong kung nagawa daw bang makawala ni Yuki sa kanyang spell, at kahit daw hindi siya makapaniwala ay nakikita niyang hindi apektado si Yuki ng kanyang skill. Mas mainam daw siguro kung ipapakita na lamang niya kay Maribel, wika ni Yuki, at dito ay ginamit niya ang skill ni Maribel na Avarice kung saan napapalibutan siya ng itim na mahika. Isa daw itong malaking kasinungalingan, wika ni Maribel, dahil nagtapanggap lamang daw pala si Yuki sa simula pa lamang, at sagot ni Yuki na kailanman daw ay hindi gumana sa kanya ang skill ni Maribel. Imposible daw na makayanan ni Yuki ang kanyang power base sa grid ng isang tao sapagkat alam niya daw na mas malaki ang grid ni Yuki kung kahit mas mahihirapan itong labanan ng kanyang skill. Nakakalungkot man daw sabihin pero mas stronger daw ang desire ni Yuki kung ikukumpara kay Maribel, at hindi na raw niya kailangan pang gamitin ng kanyang anti-skill upang kontrahin ang skill na to sapagkat ang mundo kung nasaan daw sila ngayon ang laruan ni Yuki. Isa lamang daw ang layunin ni Yuki at ito ang maging hari ng lahat sa mundong ito balang araw, at dito ay ginawa niyang donut si Maribel habang si Maribel ay wala namang magawa. Huwag daw siyang maliitin ni Yuki dahil siya raw si Maribel the Grid, at ang katulad daw ni Yuki ay kailanman na hindi siya matatalo, at dito ay muli niyang
nakawalan ng kanyang kapangyarihan. Napansin ni Maribel na ang kanyang power ay inihigop ni Yuki kung kaya't hindi na naman siya muling makapaniwala dito, pero sagot ni Yuki na oo naman dahil lilipat lamang daw ang power ni Maribel sa mas karapat-dapat na tao. Tuluyan na ngang namatay si Maribel at wika ni Yuki na kung 10 taong mas maaga daw na pinanganak ito ay maaaring nasakop na ni Maribel ang mundo, subalit ang swerte ay wala daw sa kanya sapagkat masyado raw bata si Maribel para kontrolin ang kanyang kapangyarihan, pero sa ngayon ay hindi na siya naririnig pa ni Maribel. Si Maribel na daw mismo ang nagsabi na masyadong mataas ang hangarin ni Yuki kung kaya't ito ay nagpaalam na at muling sinabi na kukuhanin niya daw ang lahat ng desire na meron si Maribel. Kaya naman ngayon ay patay na si Maribel kung saan na-apply sa kanya ang law of the jungle kung saan ang maihina ay kakainin ng malakas. Pinakita naman ng Chaos Dragon habang si Millie may handa na itong bigyan ng pag-atake, subalit kinansel niya ito dahil hindi niya raw kayang gawin, pero biglang dumating si Rimuru sa eksena at sinabing patawad, hindi ako nakarating agad pero ngayon ay magiging mabuti na ang lahat.